ay pakinggan ko ang salita ng Diyos. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Sa pagsakop nila sa lupain, ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo ang mabuti mong kautusan binigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasadoon at magtagumpay ka saan ka man pupunta. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo, saan ka mang pumunta. Ulit ko ang salita ng Diyos at susundin ko ito na opening prayer ni Sister Genevieve Agnas. Ang opening song natin ito. Pagkali natin sa ulit na Panginoong Jesus, palayan natin siya ng samawi. Patayin natin ang sayo. Yes, hallelujah, we worship you this day.
Amahan ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa umaga ito. Tinataas po namin, Panginoon, ang aking pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba sa oras na ito. Ama, samahan niyo po kami, Panginoon. Puspusin niyo po ang bawat isa ng Banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy niyo po kami paghalian, Panginoon, ang aming mga isipan, mga puso, Panginoon, at mga isip. Pinipili po kami ng tawag, Panginoon, sa oras na ito. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat na nagagawa namin. Kasalanan, Panginoon, nalabag sa iyong kalooban. Lord God, maraming salamat po sa pagtitipon na ito na ginagawa niyo po para sa amin. Panginoon, gabayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa oras na ito. Hawakan niyo po, Panginoon, ang aming puso at isip na patuloy, Panginoon, na manambahan, Panginoon, at patuloy na magpaturo sa inyo, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng pag-ibig, kapayapaan at pag-asa sa buhay. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming mga buhay. Hawakan niyo po, Panginoon, ang inyong mga gagamitin, lalong-lalo na sa pagkakong ito. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. At patuloy po namin na binibigay sa iyo at isinusuko ang aming buhay, Lord God. Hinihiling po namin, Panginoon, sa oras na ito na palagi niyo po kaming bigyan ng pangunawa, Panginoon. Karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, na ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, maging ang music team, Panginoon, at ang lahat niyo pong gagamitin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, na itinilaga niyo po para sa amin. Lord God, ang patuloy po namin na pagpupurit, pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang, sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Medyo gloomy Pero dapat di tayo manghina sa Panginoon dahil ang araw nito ang pagsamba para sa Kanya, para siya. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, napakaligaya natin ngayon, ang bawat isa sa atin ay nandito upang sambahin at purihin natin Panginoon. Gayun din po, good morning din po sa mga kanilang bahay at dyan po sa mga live stream. Good morning po sa inyo lahat. Amen. Awitan natin natin Panginoon, napakaligaya at kahanga-hanga. Hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga ating pamasin. Ang nagkaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ay may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iigitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon na tayong nagkakapatid upang magsama-sama. Napakaligaya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating magmasid. Ang nagkaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak
galak sa tuwina. Napakaligaya, napakaligaya at kahapang tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan at mamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama. Dinipon niya tayo at magkalabi upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating magmamasid. Nagkaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Amen! Amen! Tunay nga may galak lagi sa tuwina. Ngayon, dahil lagi tayo may galak sa tuwina sa araw-araw, lagi niya tayo sinasamahan. Siya ang ating pastor ng ating buhay, kaya laging di tayo mag-iisa sa araw-araw, Panginoon. Amen. Kaya kantayin natin ang di mag-iisa. Amen. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalag mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapala, pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa amin, Panginoon. Pangako mo sa amin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. Pang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapala, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapala mo't kasama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa amin, Panginoon. Pangako mo sa amin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. Pang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Amen! Woo!
Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Hari kataasan sa aking puso at mananahan. Pagpapala mo't pagsama ay lagi nakaranas. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Amen! Tunay nga kailanman di tayo mag-isa sa Panginoon. Hallelujah! Tunay nga, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo nag-iisa sa Kanya. Kaya wala siyang katulad. Amen. Hallelujah. Let's continue praise our God, Lord Jesus Christ, and worship Him. Oh, we praise you, God. Hallelujah, Lord God. Bring down the Holy Spirit to us, to worship you. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, oh God. Come on, church. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Yes, oh God. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang aking mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, Wala nang hihigit sa'yo. wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, So God, wala kang katulad, wala nang pangitay sa'yo. Wala kang katulad, Wala nang papatay sa'yo. ikaw ang Diyos,
noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Listen pa, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. O Panginoon, maraming salamat po sa paggabay niyo sa amin sa araw na to. Lagi niyo kaming ginagayad, o Panginoon. Ikaw nga ang tunay naming pastor, o Panginoon, magpakailanman. Wala kang ang katulad, Panginoon, ni sino man. Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami na nakilala ka namin at dumating ka sa buhay namin. That we are so blessed. At kami na blessed, binabalik namin sa iyo ito upang papurihan ka at itaas ang iyong ngalan. Kung saan man kami tutungtong, Panginoon. Ikaw ang aming una at number one, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po kung tayo po ay dadako na po tayo sa ating welcome and announcement. Pasasalamat po pala. Ang aga naman yung welcome and announcement, di ba? Ay, announce ko lang po, welcome po tayong lahat sa ating pananambahan sa umagang ito. Kaya po, ang lahat po ay pinagpalad, di po ba? So, pagpasalamat po natin. Ikaw na. Good morning po sa ating lahat. Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon kasi po, nung nakaraan, nagmotor po ako, tapos nagpagas po ako. Hindi ko Hello, praise. Hindi ko po nasara po yung yung lagayan po. Hello, ayan. Ayun nga po, hindi ko po nasara yung lagayan po ng gas. Tapos nakag-drive na po ako. Pero naalala ko po bigla bago po ako makalayo. Ayun po, hindi nga po nakasara. Ayun, praise the Lord po na nakaalis po ako ng ligtas. Tapos, ayun nga po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na na isang test na lang po para magpulis po yung kuya ko. Isang na lang, papasa po siya. Yun. Mas pinagpapasalamat ko lang din po sa Panginoon kasi po, kasama ko na po yung mga kasama ko. Ayan. To God be the glory po. Magpapasalamat rin po kasi yung thesis ko po, hindi po siya nagkakaroon ng problema, lalo na po sa advisor namin. Smooth po yung thesis namin, wala masyadong dapat i-defend or mga mali na sa thesis namin. Kaya nagpapasalamat po kay God kasi patuloy niya po akong ginagabayan kahit nangarami ko pong commitment. And nagpapasalamat rin po kasi ginamit na po si Vincent dyan sa, sa pag-monitor ng lyrics po. And ayun, to God be the glory kasi po, ginamit niya po yung talent ni Vincent para mag-serve sa kanya. Amen. To God be the glory po. Meron pa po ba? Praise God, hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Kasi po kahapon, talaga pong ang sakit ng ulo ko. Pag ginagalaw ko po, nahihilo po talaga ako. Salamat po sa mga kapatid natin sa ating intercessory prayer and Saturday po. Salamat po sa inyong mga kapatid. Alam ko pong dininig ng Diyos ang inyong mga panalangin, ang ating mga panalangin. Kasi po, nandito ako ngayon. Wala po ang nararamdamang sakit ng ulo at walang pagkahilo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon dahil sa mga kabutihang ginagawa niya sa mga buhay natin. At isa pa pong pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Noong mga nakaraang gabi po, ako'y talagang napupuyat dahil sa ako'y nakadarama ng habag sa aking anak
at manugang na mula po pa noong July ay nawala na ng trabaho. Purihin po ang Panginoon kasi sobrang binigyan po ako ng Panginoon ng pusong concerned ba sa anak at sa mga pangangailangan nila. Bagamat kami po ay nagpapadala sa kanila ng tulong, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon talaga dahil sinagot niya po ang mga panalangin ko rin, ng aming mag-asawa. Biglang tumawag po yung anak ko nung Tuesday. Ang sabi po ay, tinawagan na siya at nag-i-start na siyang anong tawag dun pa? Mag-training. At after po ng training, siya po ay didestino na doon sa sukat. Purihin po ang Panginoon, talagang batid na batid po ng Diyos ang ating puso, ang ating isipan, at tunay nga po na kapag taimtim ang ating mga panalangin, talaga pong ang Diyos natin ay kumikilos at gumagawa. Ang panalangin ko po ay, Lord, kahabagan niyo naman po ang aking anak. Hibuin niyo naman po ang puso ng taong in charge para siya po ay matawagan na sa dami niyang inaplayan. At nung araw po na yon, ay talagang tumawag po yung aming anak at sabi, Ma, Pa, salamat. Dahil sa prayer ninyo, ako'y natawagan na. Puro yung Panginoon, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Good morning sa lahat. Ako ay nagpapasalamat kasi kahapon yung manugang ko ay nanganak. At nanganak siya ng maluwalhati. At kasi yung anak ko ay isang pastor. Tapos September 25 pa lang, inabang-abangan na namin ng mga anak hanggang wala. Medyo nag-alala rin kami. Pero sabi ko naman, nandyan naman si Lord, panay-prayer namin. Tapos kahapon, sabi sa akin ay nanganak na raw lalaki. Tapos, ang natutuwa lang ako sa anak ko, kasi sabi niya, Papa, bukas kasi linggo, siyempre, siyang kwan sa church siyang pastor, iiwan ko na naman yung asawa ko rito sa clinic at magpiprepare ako ng sermon kasi siya magsisermon Wala na may ibang magsisermon doon dahil nagsusulo lang siyang pastor. Sabi ko, sige, basta pag-usapan na ninyo mag-asawa. At sa totoo lang, kahit ako pastor rin yung anak ko, pero magkaiba kami ng faith. Kasi siya, nung nagtatrabaho siya, nag-resign siya At nag-full-time siya sa church. Ako naman, di ako nag-resign. At hanggang ngayon, full-time siya. At sa awa ng Diyos, o sa biyaya ng Panginoon, hindi naman siya pinapagkulang. Tuloy-tuloy naman, yung kanyang pamilya na sustentuhan naman niya. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil salamat ako sa Panginoon kasi itong anak ko, binago ng Diyos. Kasi nung araw, nandito pa siya sa Bagong Silang, although na ginagamit sila sa church, pero pagkatapos ng gawain, andun yung barkadahan, medyo iinom-inom pa rin. At lumalagpas na roon sa limit. Kaya sabi ko, Lord, dapat yung anak ko baguhin mo. Kasi kamatang-bata pa niya, mga 16 pa lang siya. Nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nagka-anak. Nagkaroon ng anak ng 2. Kaya at the age, ang edad niya ngayon ay nasa 28 pa lang yung anak niya binatadalaga na. Dahil bata pa yung kaklase yata niya yun. Kaya nga, nung dinala ko sa Cebu, pinagtrabaho ko sa isang kumpanya at pinasukan namin, nagkaroon na naman siya ng girlfriend naman, nakalipin na naman siya. At umiinom, naninigarilyo. Sabi ko, ano ba nangyari sa bata na ito? Hanggang dumating ang punto na parang malalagutan na siya ng hininga. Nakikita ko doon sa sulok, tumutulo ng luha niya, hindi na pala makahinga, dinala ko sa ospital, at sabi ko sa kanya, pag hindi ka nagbago, matutuluyan ka. Mula nung araw na yon, naglingkod sa Diyos. At yung pastor daw ginamit para sa kanya, at ngayon, yun ang tatay-tatay niya ngayon sa Cebu, yung pastor na yon. Hanggang minintor siya,
hanggang ngayon, isa na siyang pastor sa Victory Chapel. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi ko, proud na proud ako na nagkaroon ako ng anak na pastor. Dahil talagang nandoon yung gabay ng Diyos sa kanya palagi. Kaya sabi ko, pagpatuloy lang tayo. Pagpatuloy sa paglingkod sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Tunay nga napakabuti ng Diyos, di po ba? Pag tayo po ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala sa bawat isa na narito sa ating church. Amen po ba? Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pastoral prayer na pangunahan po ng ating mahal na Pastor John Peñaranda. Tinatawagan ko po yung mga maliliit na bata para po pumunta sa harapan. Dito lang po kayo sa... Pakipila lang dito. Sige po, tayo ay dudulog sa Panginoon. Atin pong, iyo ko ang ating mga ulo, tanda ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na niloob mo na kaming mga anak mo ay tinipon mo upang ikayaming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po aming Diyos sa iyong kagandahang loob sa amin dahil kahit kailan, di niyo kami iniwan, di niyo kami pinabayaan, nandiyan ka palagi at lagi mo kaming ginagabayan sa tamang landasin na aming tinatahak. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Sa umagang ito, O Diyos, nais po namin magpasiyasat sa inyo sapagkat ikaw yung Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat ay nalalaman mo ang aming mga puso't isipan. At kung mayroon ka pong nakikita ng mga bagay na hindi ayon sa banal na kalooban sa aming isipan, sa mga puso namin, maging sa aming mga pananalita, sa aming mga kinikilos o ginagawa, kung mayroon man pong kamalian, Panginoon, patawarin po ninyo kami at pakalinisin nang maging karapat-dapat po kami na makadulog sa iyong banal na harapan at magkaroon ng katugunan, mga panalangin aming idudulog sa inyo ngayong umaga. Salamat po, Diyos, dahil ikaw yung Diyos na nangangako sa amin na kung kami lamang ay mananatili sa inyo at ang mga salita aming mananatili sa amin, ano man aming hihilingin na ito ipagkakalob mo. Kaya Ama, sa umagang ito, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang buhay ng mga batang nandito sa harapan, Panginoon. Sila po ay aming pinagtatagubilin sa inyo, ang kanilang mga buhay. Sila po ay inyong bigyan ng mga karunungan, mga katalinuhan na nagmumula sa inyo upang magamit nila sa klase at gayon din naman sa habang sila nabubuhay, Panginoon, ay magamit nila ito upang kanilang maparangalan. Kung mayroon man po sila mga sakit, may mga karamdaman, hipuin niyo po ang lupang katawan nila at bigyan ng kagalingan ng sa ganon, Panginoon. Tunay nga po na maranasan nila ang mga kagalingan na nagmumula sa iyo. Gayon din naman, Ama, ang mga batang ito na kung saan na magiging lingkod mo sa darating ng mga panahon, ipagkaloob sa kanila ang spiritual na kaalaman, mga karunungan na magagamit nila upang sila ay makapaglingkod sa inyo ng may katapatan at higit sa lahat makakapagbigay sa inyo ng karangalan. Gayon din, Ama, mga magulang ng mga batang ito, Panginoon, dalangin namin na ingatan nyo sa araw-araw ng kanilang mga buhay, kung may mga trabaho, ingatan, Panginoon, at yung mga kinikita nila, ito na nga pong magamit lamang sa mga pangangailangan ng kanilang sambahayan. Panginoon, salamat po sa buhay ng magamang ito, Panginoon. Dalangin ko po ang patuloy mong pagkilos sa kanilang buhay
paunlarin niyo po ang kanilang buhay spiritual, maging sa kanilang pangangailangan sa araw-araw, ay maranasan nila ito, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng kanilang mga magulang. Dalangin namin na sila po ay gamitin mo maitili sa inyong ministry na pinagkatiwala mo sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, ang mag-anak na ito, Panginoon. Dalangin namin na patuloy kang kikilos sa kanilang sambahayan at ang bubuhos mo ang mga pagpapalang kailangan nila. Purihin ka, Ama, sa buhay ng mga pamilyang ito. Ama, sa araw na ito, amin pong ipinagtatagubilin sa inyo ang gawain na naukol sa iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa iglesyang ito na itinatag mo. Dinadalangin ko po sa inyo ang aming mga tagapanguna, ang buhay po ni Pastor Bert ng kanyang sambahayan, Panginoon. Dinudulog ko po sila sa inyo, Panginoon, ang iyong mahimalang pangkilos sa buhay nila, Panginoon, ay maranasan nila, lalong-lalo na po sa kanyang mahal na asawa, si Sister Joy, Panginoon. Dalangin ko na sa kasalukuyan, Panginoon, anuman po ang kanyang kalagayan, dalangin ko po na ang iyong mahimalang kamay ay iyong idampi sa kanyang lupang katawan na sa ganun, Panginoon, maranasan niya ang total healing na nagmumula sa iyo, Panginoon, sapagkat kailangan niya ang kalakasan ng lupang katawan upang magamit niya ang kanyang buhay at lakas sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na nasa probinsya, Panginoon. Dalangin ko na sila man ay makakilala rin sa Panginoong Hesus na siyang Panginoon at tagapagligtas, na sa ganun makakilos ka ng malaya sa buhay nila at kilalanin ka nila na siyang Panginoon na makatutulong lamang sa lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya masalamat po sa pagkilos mo sa pamilya at sa buhay nila, Pastor Bert, Panginoon. Dalangin ko po ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang mga kapatiran na kung saan hindi namin kasama sa kadahilan ng may mga pinagdaraanan, maaaring may mga sakit o karamdaman din sila, Panginoon. Itinataas namin sila sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang siyang humipo sa kanilang mga lupang katawan at pagalingin sa mga sakit na kanilang naranasan, sapagkat tunay, Panginoon, na wala kaming ibang kinikilalang dakilang manggagamot, kundi ikaw lamang talaga, O Diyos, ang siya naming inaasahan na anumang sakit, anumang karamdaman, ang nasa aming mga lupang katawan ay kaya mo itong pagalingin, sapagkat ikaw yung Diyos na may likha sa aming mga katawang ito, ay alam mo kung ano ang kahinaan namin, at ikaw rin na makapagpapalakas nito, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Gayon din, Ama, itinatas namin sa inyo ang lahat na nangunguna sa ministry ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin ko ang pagkakalubong sa kanila, ang karunungan, mga katalinuhan, upang magamit nila ang karunungan yan sa paglilingkod sa inyo, sa iglesyang ito, nang ayon sa iyong banal na kalooban at magkaroon ng katagumpayan ang bawat planuhin na kanilang gagawin sa ministry na pinagkatiwala mo sa kanila. Panginoon, salamat po sa mga ministry ito na iyong pong itinatag. Alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, magagamit mo ang mga ministry ito upang lalo pang umunlad, dumago ang gawain ito na naukol sa iyong banal na pangalan. Kaya, Ama, salamat po ng marami. Gayon din, Ama, ang aming mga kapatid na kung saan hindi namin kasama, nandun sila sa malayong lugar, naghahanap buhay, ang proteksyon at paggabay, Panginoon, ang provision mo ng lahat ng pangangailangan ay maranasan nila, Panginoon, na sa ganon maligaya sila, masaya, na nagsama-sama doon at sa pagdating ng araw ng pananambahan nila doon, Panginoon, ay masaya sila, nasasamba at maglilingkod sa inyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa mga kapatid namin ito na kung saan ginagamit ninyo sa ibayong dagat na sila ay naglilingkod rin. Kaya, Ama, salamat po ng marami. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, na kung saan kami po ay binubuli ng mga kapangyarihang bansa sa aming paligid, Panginoon. Amin pong itinataas sa inyo ang mga namumuno sa aming bansang ito, Panginoon. Ipagkaloob po sa kanila ang mga karunungan, katalinuhan, at strategy, Panginoon, upang makapanguna sila sa bansang ito at maprotektahan ang aming bansa sa pamagitan ng pang-aapi ng ibang bansa, Panginoon. Dalangin namin na ikaw po ang lumukob sa aming bansang ito, Panginoon, na kung ano man po ang binabalak ng mga bansang ito, na nagnanais na kami angkinin nila, Panginoon, kung ano man po yung mga armas nila, Panginoon,
ng tinatawag na mga weapon of destruction, Panginoon. Huwag mo po itong pagpangsyonin, Panginoon, na sa ganun, hindi makapinsala sa buhay at kabuhayan ng sanlibutan ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming binibigyan ng laya na makakilos sa aming bansang ito, Panginoon, upang sa ganun, maranasan namin ang tunay na kapayapaan at kasaganaan ng bansang ito, Panginoon. Madalangin din po kami sa iyo, Panginoon, na mula sa pinakamataas na namumuno, ayaw pong bigyan ng banal na takot upang sa ganun hindi nila magawa ang maging tiwali sa kanilang panunungkulan. Kaya salamat po ng marami. Alam ko kung kikilos ka po sa mahimalang kapamaraanan sa bansang ito at tunay nga po na mararanasan namin ang kasaganaan at ang kapayapaan sa bansang ito. Kaya salamat po ng marami. Ganyan din, Ama, itinatas ko sa inyo, Panginoon, ang babae na yung gagamitin upang maghayag ng iyong mga salita sa katauhan po ni kapatid na Beron. Dalangin ko po ang karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo ay ipagkaloob mo na sa ganoon, Diyos, mahusay na may papaliwanag ang mensahe mo sa umagang ito sapagkat ikaw lamang ang nakatakda na magpahayag ng iyong salita sa pamagitan ng kanyang mga labi. Inaasahan namin, Panginoon, ang babaeng ito ay may kapangyarihan na magagamit mo upang sa ganoon mahayag, maliwanag, malinaw ang mga salita mo at titimo sa puso't isip namin at may pamumuhay namin ito sa araw-araw. Kaya salamat po ng marami. Bigyan niyo po ang buong kongregasyong ito ng tenga na marunong makinig at kaisipan na pagsisidlan ng mga biyaya at pagpala na nagmumula sa iyo. Inaasahan ko po, Ama, na sa umagang ito ay kikilos ka sa mahimalang kapamaraanan na sa ganon maranasan ng bawat isa sa amin ng pananambahang ito na naukol sa inyong banal na pangalan. Ang lahat ng aming gagawin ay makapagbigay sa inyo ng kapurihan at kalulhatian. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pinupuri, dinadakila sa umagang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, namin Panginoon. Amen at amen. Manatili po tayo nakatayo, mga kapatid ko sa Panginoon. At samahan niyo po akong basahin po natin ang ating teksto na matatagpuan po sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 17 hanggang 20. Mula sa Mileto, siya ay nagpasugo sa Epeso at ipinatawag ang matatanda sa iglesia noon. Pagdating nila sa kanya, sinabi, malalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon. Ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumutong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong maglilingkod sa Panginoon at lumuluhang magtitiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Verse 20. Hindi ako mangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa akin. Pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ngayon naman po pwede na po tayong umupo. At ating pong tinatawagan ang ating mahal na pastora, Beron Melissa, na siya maghahayag ng mensahe ng Diyos. Ipahiram po natin yung ating mga tainga, ang ating puso, buksan po natin para ang salita ng Diyos ay pumasok po at tumanim po sa ating puso't isipan. Isang mapagpalang umaga po at masaganang umaga sa ating lahat. Ayan. Salamat, Sister Lani at Pastor John sa inyong panalangin. Ngayon po ay nasa ikalawang linggo na po tayo ng ating topic na walang iba kundi ang Pastor's Month o Buwan ng mga Pastor o Clergy Appreciation Month. Sa lahat ng mga pastor at di lamang po sa lahat ng mga pastor kundi sa lahat ng manggagawa ng simbahan. Ayan.
Ang atin pong topics, katulad nga ng sinabi kanina, ay Pastor's Month. At ang title ng ating pag-uusapan ngayon, ang huwarang pastor. Di ba? Kapag sinabi po nating pastor, kinakailangan siya ay isang huwaran. Modelo, no, na siyang gumaganap ng spiritual na pangangalaga sa kanyang nasasakupan. Ang ating team, paano maging mabuting pastor na tulad ni Pablo. Ayan. Sa mga alagad po ay lahat po sila ay kinoconsider na pastor. Kasi sila po ang nangangalaga sa lahat ng mananampalataya. Pero tignan natin po ang buhay ni Apostol Pablo. At ang ating teksto, sa kabuuan po ng teksto natin, Gawa chapter 20, verse 17 to 38 po yun. Kaya lang, medyo mahaba, kaya kinuha ko po yung susing talata. Ayan, no? Ito po ay natutunan ko sa ating mga pastor. Ayan, susing talata. Ito na nga po, Gawa chapter 20, verse 17 to 20. Hayaan niyo pong muli kong basahin. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Epeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling mula noong unang araw na ako'y tumungtong sa Asia. Buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo." Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat sa umagang ito at muli ay nandito po ang inyong lingkod. Pinayagan niyo po na muling makapagsalita. Maraming salamat sa lahat ng ito. Inaamin ko, Panginoon, na ako'y walang magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Kaya nagsusumamo po ang inyong lingkod na muli mo po akong tulungan. Muli mo po akong bigyan ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng iyong nais ay mahayag sa umagang ito. At ikaw po, Panginoon, ang makita at hindi po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Ito'y sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Bago po tayo pumunta po sa ating pagmumuni-munihan ngayong umaga, alam ko naman po na alam nyo na kung anong ibig sabihin ng pastor. Di ba? Alam ko naman po yon. Kaya lang, medyo i-refresh lang po natin. Muli nating sariwain, muli nating tingnan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang pastor. At ito po yung nakuha ko. A pastor is the leader of a Christian congregation who also gives advice and counsel to people from the community or congregation. Siya po yung namumuno sa isang kongregasyon, sa grupo ng mga mananampalataya. At siya rin po yung nagbibigay ng advice, ng counsel, no? Katulad ng ginagawa ng ating Pastor Bert. A pastor is a spiritual overseer, especially a clergy person serving a local church. Siya pa yung yung overseer sa lahat ng mga aktibidades ng kanyang kawan. Siya po yung pinuno ng kongregasyon ng mga mananampalataya. Pinangangalagaan niya ang espiritual ng kawan ng Panginoon. Ayan, no? At dito po sa ating pag-uusapan, ngayong araw na to, ilang bahagi lang po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Una, si Pablo bilang huwaran.
no? Ano-ano yung mga itinuro niya, bakit naging isang huwaran si Apostol Pablo. Pangalawa, yung matututuhan natin sa buhay ni Pablo pagdating po sa paghawak ng pera. At yung pangatlo, yung kanyang pamamaalam. Ayan, sa kanyang bayan. Kasi, konting background lang po tungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Dati pong pangalan niya ay Saulo. No, siya si Saulo, nakilala po natin na taga-usig ng mga mananampalataya. Noong hindi pa siya nakakakilala at tinawag ng Diyos. Talagang malupit po si Pablo. Inuusig niya yung mga lingkod ng Diyos. Pinagmamalupitan niya, hinahagupit, pinapalo. Yan po si Pablo. Subalit lahat ng yan ay nagbago. Mula nang siya ay tinawag ng Panginoong Diyos. No? Mula nang siya ay kumilala sa tunay na Panginoon. Siya ay lumaki sa isang marangyang pamilya. No, mayaman naman si Pablo yung kanyang pamilya. At relihiyosong pamilya. Katunayan, isa nga siyang leader ng na isang religious group. Yun nga lang, iniisip niya na binabago ng mga lingkod ng Diyos yung kanilang paniniwala. Kaya ngayon, naging malupit siya sa mga lingkod ng Diyos. Itinayo ni Pablo ang simbahan ng Epeso at nagpastor siya dito sa loob ng 3 taon. Pinangalagaan niya ang lahat ng nanampalataya sa Diyos. Ang kakaiba kay Apostol Pablo, misyonero siya. No, naglakbay siya sa iba't ibang bansa para ihayag ang kabutihan ng Diyos. No, kung paano tayo iniligtas sa kasalanan ng Panginoong Diyos. Naging misyonero siya kasi hindi makapaniwala yung ibang mga lingkod ng Diyos na nagbago na si Apostol Pablo. Kaya medyo ilag. No? Kaya ngayon, ang naging tungkulin niya, misyon sa ibang lugar. No? Para siya ay maihayag niya ang salita ng Diyos. At doon nga sa Epeso, nagtatag siya ng isang simbahan. At doon, itinuro niya. Pagkatapos niyang mapatanggap ang mga tao, hindi niya to basta iniiwan na lang. Di ba? Inaalagaan niya. No, pinangangaralan niya at tinuturuan niya. Yan si Apostol Pablo. At alam na nga natin, no, the rest is history na sa banal na kasulatan. Doon po sa verse 17, ipinatawag ni Pablo yung mga matatanda sa iglesia ng Epeso. Bakit niya pinatawag? Kasi ibinili niya sa mga matatanda doon sa Epeso na mananampalataya na alagaan ang mga kawan ng Diyos. Kasi nga, aalis na siya. Mangingibang lugar na naman si Apostol Pablo. Kaya, yung mga matatanda na yan ay binilinan niya, pinangaralan niya. Ayan. Ano yung kahalagahan nito? Kahit na hindi pa sila pastor, no? Eto, mahalaga kasi para sa paglilingkod sa iglesia. Bilang mga namumuno sa mga fellowship, mga tagapagturo, mga tagapangalaga sa mga bagong mananampalataya. Parang katulad natin, di ba? Tayong mga elder, hindi ko naman sinasabing matatanda na tayo, no? Pero ganun na rin yun. Sa tagal na ng ating pananampalataya sa Diyos, no, pinatatag na tayo ng salita ng Diyos. Kaya, pag wala ang pastor, sa atin ibinibilin ang gawain ng church. Di ba? Okay, so dumako na tayo. Si Pablo bilang huwaran. Bakit kaya siya tinaguri ang huwaran? Pag sinabi po nating huwaran,
nasa kanya na yung mga magagandang karakter, yung mga magagandang kaugalian, no? Kaya siya naging huwaran. So, papaano? Anong mga pamamaraan, no, sa pagtuturo sa mga matatanda o hindi lang sa mga matatanda, sa lahat ng mananampalataya, yung kanyang pamamaraan. Unang pamamaraan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. 'Di ba? Sabi nga higit na nangungusap ang kilos, ang gawa kaysa sa salita. Bagamat ang ginagamit nating pangangaral ay salita, tulad ng ginagawa natin ngayon, sa pamamagitan ng salita, pero yung kilos mo, yung gawa mo, higit pa yan sa salita. Di ba? Kasi nakikita sa gawa mo. Nakikita sa sarili mo. Yung mga sinasabi mo. Kaya hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng gawa. So, sa pamamagitan ng di ba? Sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Tayong mga elder, kinakailangan bantayan natin yung ating kilos. Kasi baka mamaya, yung sinasabi natin, hindi nakikita sa gawa natin. Di ba? Kinakailangan kung ano yung sinasalita natin, yun din yung makikita sa gawa natin. Doon sa verse 19, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng halimbawa, siya'y mapagkumbaba. Si Pablo ay buong pagpapakumbaba na nagturo sa mga mananampalataya sa Efeso. Tignan natin sa verse 19. Buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon. At nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Malinaw po na sinasabi dyan sa mga talatang yan na si Pedro ay naglingkod ng may pagpapakumbaba. Hindi niya inaari na siya yung higit. Hindi niya inaari na siya yung magaling, na siya yung matalino, na siya yung higit sa lahat. Kundi siya ay nagpakumbaba. Katulad din naman ng ating mga pastor ngayon. Di ba? Meron tayong head pastor na si Pastor Bert. At meron din naman tayong mga ibang pastor tulad ni Pastora Mila at Pastor Jan. Sa buhay ni Pastor Bert, hindi ko naman masasabing lahat alam ko tungkol sa kanya. Pero pagdating dito sa pananambahan, dito sa lugar na to, masasabi ko na tulad ni Pablo, marami siyang hirap na tiniis. Maraming mga problema. Bago pa naging ganito, itong ating pananambahan, ang daming problemang tiniis ni Pastor Bert. Siya yung talagang puspusan na magkaroon ng pananambahan dito sa Evergreen. Naalala ko pa, noong bagong lipat kami dito, talagang matanda na 1999, nandito na kami. So naghanap kami ng masasambahan, ng maaati ng church. At nakilala nga namin si Sister Lani at dinala kami doon sa Shelito. Doon sa Shelito kami unang nanambahan. At tandang-tanda ko ang sinabi ni Pastor Bert. Sabi niya, nasa pulpito siya. Balang araw, magkakaroon ng pananambahan sa Evergreen. Sabi niya, at natupad yon. Diba? Medyo ko lang ng konti para malaman nyo yung background ng ating church. Pagdating dito, nag-start lang kami sa Bible study. Bible study kila Sister Lani. Pagkatapos,
nagkaroon ng opisyal na pananambahan sa bahay naman ni Sister Tess. No? After nun, no, nangupahan kami doon sa unit. Malapit naman sa bahay nila kapatid na Lising. Doon. After doon, napagpasyahan naman na lumipat. No? Kasi dumadami na eh. Sa bahay naman ni Sister Wilma. Ilang taon po kami doon. At mula doon, nag-ipon. Nag-ipon na ng pera at para makabili na ng lupa. No? Kaya't mula doon, nag-ipon, nakabili ng lote, no? Sa pangalan ni Pastor Mike. At nagkaroon na rin ng small na building. Kung nakita niyo po ito ngayon, maganda na po ito. May aircon na yan. May mga gamit na. Noon po, wala pa talaga. No? Wala talaga. Pagdating po namin dito, nagkaroon ng maraming mga suliranin, problema. Tulad ni Pablo, nagtiis si Pastor Bert. No? Sabi nga ni Pastor Bert, lagi ko naririnig sa kanya, kapatid, nililiglig tayo ng Panginoon. Nililiglig tayo, sabi niya, upang ang mga kambing na nakapasok ay mawala. Sabi niya, no? At nagkatotoo naman talaga yon. No, maraming hirap ang tiniis niyan hanggang sa ngayon. No? Kung nakikita nyo to, ay malaki na pong pagbabago yan. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay nandito sa church. Kaya naniniwala po ako dito sa vision ni Pastor Bert, no, na balang araw, no, lalaki ito at magiging tanyag sa buong Bulacan. Kasi yan ang vision niya. Nagkatotoo. Ang unang vision niya dito sa Evergreen, nagkatotoo. Kaya tayong lahat ay maniwala, no, na balang araw matutupad yang vision na yan. Ayan. Tulad ni Apostol Pablo. Nabanggit ko lang kasi yung maraming pagtitiis, di ba? Maraming hirap bago naging ganito. Sumunod, hindi siya nangingiming. Sumunod, sa pamagitan ng pagpapakumbaba, lumuluhang nagtiis. Ayan. Lahat tayo, hindi lang pastor, ay may mga luhang pumatak sa ating luha, sa ating mga mata. 'Di ba? Bilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman lahat kasiyahan kapag naglingkod ka eh. 'Di ba? Maraming problema. Sa pamilya pa lang, marami ng problemang nagaganap. Marami ka ng luha na tiniis. Subalit, yung mga pagtitiis na yan ay napagtagumpayan natin. Di ba? Napagtagumpayan natin yan. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos sa lahat ng mga problema natin. Sumunod, hindi nangingiming magsabi ng anumang ikabubuti para sa mga mananampalataya. Kanina, sa aming pag-aaral, no, sa aming Sunday School, nabanggit na po ito. Ang salita ng Diyos, no, masakit yung totoo. 'Di ba? Kapag katotohanan, masakit talaga 'yan. Dahil sabi nga natin, ang salita ng Diyos ay tulad ng espada 'yan, no? Nang patalim magkabila ay talim. At tumatagos hanggang sa kaibuturan ng puso natin, hanggang sa buto natin, hanggang sa kaloob-looban. Matuwa ka kapatid kapag nasaktan ka. Ibig sabihin, kumikilos ang salita ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Ano yung puso mo? Ibig sabihin, yung salita niya hindi nababaliwala. Kung hindi, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kaya tulad ni Apostol Pablo, hindi siya nangingimi magsalita ng para sa ikabubuti ng mga mananampalataya. Ganon din naman si Pastor Bert, di ba?
Basta salita ng Diyos yan. Kailangang ihayag. Masakit man o hindi. Kasi minsan gusto natin yung maganda lang sa sa tenga natin. Yung maganda lang, yung pabor lang sa buhay natin. Hindi po ganon ang salita ng Diyos. Tatalab yan kahit na masakit. Okay? Next, si Apostol Pablo po ay masunurin sa pangunguna ng banal na Espiritu. No? Nagtagal siya sa Efeso ng 3 taon. Ngayon, nakatakda na siya na umalis. Umalis siya at muling maglakbay upang ipahayag ang salita ng Diyos. At sa kanyang pag-alis, ayon sa banal na Espiritu, doon sa verse 22. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito: binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang daraanan ko. May panguna na, may pauna na, no? Hindi magiging maganda yung buhay mo, kundi puro paghihirap, pagkabilanggo, sakit ang mararanasan mo. Pero ano naging damdamin ni Apostol Pablo? Baliwala sa kanya lahat yan. No? Walang halaga. Ayon sa kanya, walang halaga ang buhay ko. Masunod ko lamang ang utos ng Diyos. Ang utos ng Espiritu Santo. Kung tayo kaya, no? Halimbawa, sabi ng Diyos, umalis ka dito sa Evergreen. Doon ka, mag-mission ka doon. At pagdating mo doon, hindi magiging maginhawa yung buhay mo. Ano kaya ang gagawin natin? Susunod kaya tayo o magrereklamo tayo? Di ba? Okay, tayo lang ang makakaalam niyan at ang Diyos. Di ba? Tanging siya lang ang makakaalam. Sabi niya, umalis ka dyan sa comfort zone mo. Ang ganda-ganda ng buhay mo dyan sa comfort zone mo Maalwan, dito ka sa lugar na to. Kapatid, ikaw lamang at ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Sa Bible, sa banal na kasulatan, marami sa mga apostol na sumusunod ng walang reklamo. Di ba? Hindi lang si Apostol Pablo, maging si Moises. Alam niyo si Moises, napakaganda nung pag-aaral namin sa devotion. Every morning yan, 8 o'clock. Walang pagtutol si Moises. Sa lahat ng inutos ng Panginoon, sunod lang siya ng sunod. Maging si Abraham, di ba? Wala ring tutol. Napakayaman ni Abraham. O iwan mo yan. Ang sabi ng Diyos, dito ka. Wala siyang reklamo. Sunod lang ng sunod. At ano naman ang kapalit niyan? Iba yung pagpapala. Higit pa sa ating inaasahan ang pagpapalang ibibigay ng Panginoong Diyos. Di ba? Kaya tayo, sunod lang ng sunod sa alituntunin sa batas ng ating Panginoon. Kasi siya rin yung magbibigay sa atin, ng lakas ng loob, ng tatag, kung paano natin masusunod ang kanyang kagustuhan. Okay, next. Susunod, pinangaralan ni Pablo ang mga matatanda. So bakit pinangaralan ni Pablo yung mga matatanda? Pinangaralan niya kasi aalis na siya. Iiwan niya na ang simbahan ng Efeso, iiwan na niya yung mga mananampalataya. Kaya sa mga matatanda sa Efeso, ibinilin ni Apostol Pablo ang pangangalaga sa kawan ng Diyos. No? Parang katulad din naman natin sa panahon natin ngayon. No? Ang ating mahal na pastor, pag wala siya sa mga matatanda,
ibinibilin ang gawain. Si Apostol Pablo nagturo ng 3 taon. Ang mga pastor natin dito, hindi lang sa loob ng 3 taon. Napakatagal na. Ilang taon na ba? 30? Meron ng 30 years? Meron ng 40 years. Di ba? Na nagtuturo. Parang si Moises, si Pastor Bert, walang tigil sa kapapaalala sa atin. Sapagkat mahal ni Apostol Pablo ang kawan ng Diyos. Di ba? Mahal niya. Ayaw niyang mapabayaan. Ngayon, gaano natin kamahal yung ating mga kapwa mananampalataya? No? Paano natin may papakita sa kanila ang pagmamahal natin? Si Apostol Pablo, pinakita niya ang pagmamahal niya sa patuloy na pagtuturo. 'Di ba? Sa patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo kaya, no, sa mga bagong mananampalataya, paano natin may papakita ang pagmamahal natin sa Kanya? 'Di ba? Sa kanila. Una tayong minahal ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos, sa makatwid, kailangan ang pagmamahal na yan ay marilis naman sa iba. Mahalin din natin ang ating kapwa mananampalataya. Di ba? Kailangan tayong magmahalan sa isa't isa. Tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung tayo mahal natin ang isa't isa, kusang sisibol yung pagmamalasakit natin sa isa't isa. Hindi tayo napipilitan lang. Hindi lang tungkulin natin kaya tayo gumagawa ng ganito. Di ba? Kasi kung minsan, tungkulin mo lang kaya ka gumagawa. So iwasan natin yon. Gumagawa tayo dahil mahal natin ang Diyos. Gumagawa tayo dahil mahal natin yung ating kapwa mananampalataya. Di ba? Kusa yan. Matapos nating mapag-aralan yung malinis na pamumuhay ni Apostol Pablo, dako naman po tayo doon sa verse 33 hanggang 35. Anong matututuhan pa natin sa buhay ni Apostol Pablo? Ganito po. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan po ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ano yung matututuhan natin kay Apostol Pablo pagdating sa paghawak ng pera? Una, hindi niya hinangad ang pera ni numan. Nagtrabaho siya. No? Nagtrabaho siya para sa kanilang ikabubuhay. Parang katulad din ni Pastor Bert nung mga nakaraan. Si Pastor Bert, sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya humawak ng pera ng church. Hindi rin siya gumagastos sa pera ng church. Maski na noong kukonti pa lang yung tithes and offering namin. Di ba? Imagine nyo, alam nyo, sabihin ko lang ang tithes and offering namin noon, swerte na maka 500 kami noon. No? Maganda na yon 500. Pero ni minsan, hindi siya kumuha. Sa halip, nagtrabaho siya. No? Para sa pamilya niya. Para sa ikabubuhay nila. Kaya, mapanghahawakan natin si Pastor Bert pagdating sa pera. Hindi siya tulad ng ibang pastor. Ang ibang pastor, hindi ko naman nilalahat Hindi naman. Yung iba kasi nasisilaw. Di ba? Yung iba nasisira. Pero si Pastor Bert, never na nasira siya. Okay? So ngayon, kinita ni Pablo ang kanyang ikinabuhay. Kinita niya yan, pinagtrabuhan niya. Nagbanat siya ng buto. At
katunayan, siya pa yung nagbibigay sa mga mahihirap, na mga mananampalataya. So, hindi lang sa malinis na pamumuhay ni Apostol Pablo, maging sa paghawak ng pera, ay marami tayong matututunan kay Apostol Pablo. Mapalad tayo sa church na to dahil binigyan tayo ng mga pastor na alam natin na ang character ay katulad ng kay Apostol Pablo. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga pastor na yan. Kaya dapat natin silang kilalanin. Di ba? Palakpakan natin ang Diyos dahil sa mga pastor na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya bilang pag-alaala sa buwan ng Oktubre, pero para sa akin po, hindi lang buwan ng October. Buong taon, no, buong buhay natin, kailangan nating pahalagahan ang ating mga pastor. Hindi lang pastor, maging ang mga manggagawa sa church. Kasi kung wala yung mga yan, hindi kakayanin na ng pastor ang lahat ng yan. So kailangan nating magtulungan. Di ba? Lahat ng workers ng church. Ngayon, dumako naman tayo sa pamamaalam niya. No? Sa lahat ng mga pinuntahan ni Apostol Pablo, dumadating yung sandali ng pamamaalam. At makikita natin yan sa verse 36 hanggang 38. Nang masabi niya ang lahat ng mga ito, lumuhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Silang lahat ay tumangis na mainam. Niyakap nila si Pablo ng buong pagmamahal. Ang lubha nilang ikinahapis ay ang sinabing hindi na sila muling makikita ang kanyang mukha at inihatid nila siya sa barko. Ano pong ibig sabihin ng tagpong ito, no? Ng eksenang ito? Ang tagpong ito ay nagsasabi na taimtim, no, solemn, yung pamamaalam ni Apostol Pablo. Bakit solemn? Bakit taimtim? Malungkot? Kasi ayaw nilang mawala si Apostol Pablo. Ayaw nilang umalis si Apostol Pablo. Kasi ang isang matapat na pastor, may matibay na pananampalataya, ay hindi ayaw nating maalis sa piling natin. Di ba? Tulad ni Apostol Pablo. Kaya naman sila, pagkatapos silang magpaalaman sa isa't isa, niyakap nila ng buong pagmamahal si Pablo. Kasi aalis na siya. At pag alis niyang yon, hindi na sila muling magkikita-kita. Di ba? Kung sa atin nga, ngayon, kapag wala ngang ating pastor, malungkot tayo eh. Di ba? Yun pa kayang aalis siya. Na hindi na natin siya makikita. Na isang mabuting pastor, na siyang nagturo sa atin, bakit tayo nandito ngayon? Di ba? Malaking bahagi ng buhay natin si Pastor Bert. Tulad ni Pablo. No? Kaya tayo nandito, ako kaya nandito, dahil kay Pastor Bert. Di ba? Dahil sa Panginoon na inano niya si Pastor Bert. Di ba? Mula sa Diyos. Yan. No? Kaya naman, kinakailangan natin siyang bigyan ng pagpapahalaga. Hindi lang pasasalamat, kundi something. Di ba? Something na pwede nating ipagkaloob kay Pastor Bert. Alam niyo sa lahat ng mga pastor natin, konting bagay lang, ay nako, maligayang-maligaya na yung mga yan. No? Mabigyan mo lang ng ganito ko, guumapaw yung ano nila, kaligayahan sa puso nila kasi naalala mo sila. Naalala mo silang bigyan. Hindi lang man lang kahit na konti, something lang. No? Kasi hindi naman umaasa yung mga pastor natin ng mamalaki, ng something na malaki talaga. Okay? Kaya bilang pasasalamat natin sa Kanya, kailangan nating magbigay. Bilang pasasalamat natin sa Diyos, ano ba yung ibinibigay natin sa Diyos? Di ba yung ating tithes and offering?
Okay, di ba? Okay, so ngayon, bilang konklusyon natin, yan, at hamon sa ating paglilingkod, tunay na mabuting huwaran si Apostol Pablo. Isang pastor, matuto tayo sa kanya at maglingkod ng may pagpapakumbaba, pagluha, ipangaral ang lahat ng makakatulong sa mga mananampalataya, at maging masunurin sa utos ng banal na Espiritu. Matuto rin tayo sa kanya kung paano humawak ng pera at kung paano mahalin ang taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nang sa gayon, magiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating buhay. Okay, pwede po ba nating awitin yung inawit natin kanina? Freeze. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo na natutunan namin ngayon. Salamat sa buhay ni Apostol Pablo. Salamat sa buhay ng aming mga pastor. Salamat po Panginoon sa inyo. Kayo po ang lahat-lahat, Panginoon, sa buhay namin. Kaya naman, ang pagpupuri, pagdakila, at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pinagpalang araw po sa ating lahat ng mga minamahal ng ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos na talagang saganang-sagana ang mga biyaya at mga pagpapala, ang kagalingan, at lahat-lahat po ng mga kabutihan at pagmalasakit ng ating Panginoon ay ating nararanasan sa araw-araw ng ating mga buhay. At ngayon po mga kapatid, tayo po ay darako na sa pagbasa ng teksto para sa ating pagbibigay. Basahin po natin, kapatid. Ito po ay nakasasali ng poemen. Ang sabi po dito, dalhin niyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat
na kalalagyan. Purihin po ang Panginoon. At bilang karagdagan po, nais ko pong purihin at pasalamatan ang Panginoon dahil proven po sa ating lahat na mga tunay na mga inak na minamahal ng Diyos kung gaano ang Panginoon katapat sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya nga po ngayon mga kapatid, isa po dun sa natatandaan ko sa exhort ni Sister Melba, ang sabi po niya na hindi ko makakalimutan, kung ang tinatanggap ninyo, parang sa akin po yung sa pension, sa tingin mo ay hindi sapat. At ang Panginoon ay kumilos at gumawa para hindi kayo pagkulangin ng Panginoon. Ano man yung tinatanggap mo mula sa mga taong nagmamahal sa iyo, magbigay ka pa rin ng ikapo para madagdagan ang pangangailangan sa ating iglesia. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na tunay na buhay, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na tapat ka sa inyong mga pangako. Tunay na ipanararanas mo po, Panginoon, sa iyong mga anak. Ang iyong kabutihan, mga pagmamalasakit at pag-ibig, kagalingan, kapayapaan, kagalakan ng bawat puso namin. No sa kabila po, Panginoon, na kami ay dumaranas din na mga iba't ibang pagsubok, katulad po ng narinig namin sa mensahe ni Sister Veron. Sa buhay po ni Apostol Pablo, Panginoon ko, na siyang ginamit mo na karakter ng Bible upang ipakita sa amin kung gaano pa kabutihan mo, Panginoon ko. Baging sa buhay po ni Pastor Bert, aming Ama. Gayon din po, Panginoon, sa lahat ng mga pastor na iyong patuloy na ginagamit, aming Ama. Upang patuloy na kaming lahat, Panginoon, ay magsitibay, magsitatag sa aming mga pananampalataya. At anuman po, Panginoon, ang pagsubok, karamdaman ay aming napagtatagumpayan dahil sa iyong mga salita at sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po aming Ama, si Sister Veron, at ang kanyang buong pagsambahayan, maging ang kagalingan ng kanyang asawa, Panginoon. Si kapatid na Mario, Panginoon, igawad mo po na sa kanya. At Panginoon, sa aming po mga pagbibigay, Lord, dinadalangin po namin, Panginoon ko, na ito po ay tanggapin mo dahil ang mga pagbibigay po namin, Panginoon, ay bunga ng pag-ibig mo sa amin, sa bawat isa sa amin. At sa iyo po ang lahat ng papuri, aming Ama, pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ngayon naman po ay makakatunghay po tayo ng family presentation na pangunahan po ng Piñaranda family.
Hello. Kami mo reverse mo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang akin pong memory verse po muna, ay matatagpuan po sa Hebreo 10:22 to 23. Praise God, amen, hallelujah, Lord. Ang sabi po doon, lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at may matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya nang may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo at huwag mag-aalinlangan, sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa atin. Praise God. Purihin ang Diyos at tayo po ay, sa akin po ay awit chapter 3. Ang memory verse ko po ay awit chapter 3. O Panginoon, ang daming kaaway sa banlingkod mo ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako ro Diyos di mo tutulungan. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad, may hinakong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Yahweh, na aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako ay humimlay at agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinungkup. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway, pasukuin mo. Lahat ng masamang tao ay lipulin mo. Yamang kaligtasan ay nagbuhat sa iyo, pagpalain kami ng mga anak mo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ay, mahirap kumanta. Ay, meron ba? Ah. Meron? Hello. Okay. Kami po ay aawit. Akapela lang po. Nawa po ay makahipo sa puso natin, makagbigay sa atin ng kagalakan. Amen. Baba lang. Medyo yung boses mo, yung pitch mo. Baba. Okay. Kita. Sige, game. Okay. 1, 2, 3. Ang aking pag-asa'y lubos na nakasalig kay Jesus. At ang dugo niyang dumanak sa aking salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato, at kanlungan pag may bagyo. Kahit danasin ko'y hirap, biyaya niya'y laging sapat. Pag dumagsa ang pagsubok, ang tatawag ay si Jesus. Si Kristo ang pandigan ko, siya ang matibay kong bato, at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y nalulumbay, siya ang aking kagalakan. At pag ako'y nanlulumo, pangako niya'y pag-asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato, at kanlungan pag may bagyo. Pag trompeta'y hinipan na, at pagdating niya ang badya, tayo nawa'y masumpong ang kabanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sa
matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Amen! Praise God! Sa lahat, kinakabahan ako kumanta. Purihin po ang Peñaranda family. Tunay nga na lulugod ang Panginoon sa inyong buhay. Ngayon naman po ay dadako tayo sa announcement. Para po sa schedule po natin, mag-umpisa po tayo na alas 7 ng prayer service, 7 to 7:30. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Lalong-lalo na po, higit sa lahat ang council na siyang naunguna po sa ating gawain. Ang morning devotion po natin, 8 to 8:30 po. Ang Sunday school po natin, 8:30 to 9:30. Kasama po ang young people na pinangunahan po ng ating Pastor Jan at young couple na pinangunahan ng ating mga kapatid na Noel Reblando. At sa worship service naman po natin ay 9:30 to 11:30. Ang midweek po natin tuwing Miyerkules po ay 5:30 to 6:30. Ang praise and worship po practice po ay Saturday onward or depende po sa chat po ninyo sa GC po nyo. Ang family presentation po next po ay Agnes family. At ang flower po for today, maraming salamat po sa kay kapatid na Edna Ramos na noong October 11 ay kanilang wedding anniversary. At ang susunod po na bibigay po ng bulaklak ay Arcelon family. Kung gusto po ng magbigay po ng magandang bulaklak para sa Panginoon ay doon po, pwede po kayong magsulat. Isulat nyo po or sabihin nyo po kay Sister Jenny. Para naman po sa damayan, ay lahat po ay pwedeng maka-avail po. Sabihin po natin kay Pastor Bert. Para naman po sa Project Hagay, nandiyan naman po si Sister Miles. Pwede po tayo makipag-ugnayan sa kanya. At kung may iba pa po tayong request, baptismal man o wedding, pwede po makipag-ugnayan kay Pastor Bert. Meron po tayong mga ginaganap na mga ganyan po dito sa ating church. Kung mayroong announcement pa po. Isang mabilis na announcement lang po. Yung hindi po kasi natuloy na men's meeting po nung last 2 weeks dahil sa mga kanya-kanya pong kadahilanan. Ituloy daw po natin next Sunday after lunch, yung mga katatayan po, saka lahat ng mga kalalakihan po, part po ng men's ministry. Pero syempre kung mas medyo bata-bata, baka sa youth po kayo. Pero basta lahat ng lalaki po, mag-meet po next Sunday after lunch. Ako lang po yung spokesperson, si Brother Nonoy po ang ating leader po sa men's ministry. Yun lang po. At ang cleaners po next week ay ang men's group. Meron po kaming napagmitingan. Nung Sunday po, last Sunday, ito po yung mga napagmitingan. Na dati po ay last Sunday po ng a month po na meeting po ng council ay ginawa na pong first Monday of the month na po. At meron din pong yung pong ating SEC registration ay approve na po. Kaya purihin po ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon dahil na-approve na po. Ang visitation po ay care of po ng women's group. Kung may mga kapatiran po tayo na mga kananayan na hindi po dumadalo, pwede po natin bisitahin. Pag-usapan po natin to. At para naman po sa men, sila rin po ang bibisita, sila rin po ang mag-uusap-usap kung kailan po nila. Bibisitahin po ang mga kapatiran po natin na hindi nakakadalo. At sa third Sunday po, overall orientation po, after lunch po ito.
para sa lahat po ng ginagamit ng church, presider, song leader, opening prayer, operatory prayer, at saka offering para po sa banal na hapunan. Meron din po tayong bagong assistant treasurer na Sister Sara Dungaran, katuwang po ni Sister Jenny. At lahat po ng all ministry ganap ay may gagawin po para sa taon 2024. Mag-suggest po tayo ng topic. At ibibigay po ito sa first Monday of the month. Yun po ay suggestion po yun. First Sunday of the month po, November po yun. Bigay po natin yung ating topic. Bawat ministry po. At kung mayroon... At kung meron pa po announcement, si Sister Miles. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid ko sa Panginoon. Yun nga po, sa church management po, meron din po tayong meeting after lunch. At gusto ko rin po pasalamatan lahat po ng mga sumuporta po sa ating yung 5 pesos po na Project Hagay. Ayan na po yung unang project natin, yun pong water dispenser po natin. Maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. At susunod naman po ay benediction ni Pastor Pastor Jan Piñaranda. Awitin po natin yung kay buti-buti mo at magkaloob po tayo sa Panginoon. Pantulong po sa ating mga kapatid. Napakabuti mo sa amin. Kaya po kami nagpupuri, nagpapasalamat dahil ikaw yung Diyos namin pinaglilingkuran ay tunay na tapat kahit kailan, di nang iwan, di nagpabaya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan na ipinahayag ng iyong lingkod na si Sister Veron. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang sambahayan. Igawad niyo po ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa kanyang asawa, kay kapatid na Mario, na sa ganun, Panginoon, maranasan nila ang kaginhawahan ng lupang katawan upang magamit din niya ang kanyang buhay at lakas sa paglilingkod katulad ni Sister Veron. Panginoon, salamat sa mga salita mong ito na kung saan, Panginoon, kami ay natuto sa buhay ni Apostol Pablo, Panginoon. Dalangin namin na ang buhay namin ito ay may tulad namin sa kanyang buhay na mayroong kapakumbabaan at marunong magturo ng may pakumbabaan sa mga
nasasakupan niya, Panginoon, at mapapagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Kaya Ama, salamat po sa iyong mga mensaheng ito sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ang mensaheng ito na nagmula sa iyo ay tumimo sa aming puso't isipan, makapamuhay kami ayon sa iyong nais, Panginoon, at pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa inyo, mga kapatid. Ang mga salitang ito na inyong napakinggan ay inyong baunin sa inyong pag-uwi at magamit ninyo ang buhay at lakas ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain ang lahat ng inyong hahawakan ng inyong mga kamay, ang inyong hanap buhay, ang inyong mga buhay ay maingatan ng Panginoon. At kung ano man po mga kakulangan sa inyong mga buhay, ay idaragdag sa inyo ng Panginoon yan sapagkat kayo ay naglingkod ng may katapatan sa Kanya. Kaya asahan ninyo mga kapatid, ang pagpapalang ito na nagbumula sa Kanyang mga salita ay tunay na maranasan ninyo at magamit ang buhay at lakas ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya bilang pagtugon namin sa iyo, Panginoon, amin pong ibinabalik sa inyo o kami, Panginoon, ay umaasa sa inyo na ang mga salita mo na ito na aming napakinggan ay amin pong may papamuhay sa araw-araw at ang amin pong pagpupuri sa inyo at ang pagdakila sa iyo, Panginoon, ay aming inihahayag sa mga oras na ito sapagkat ikaw yung Diyos, marapat na bigyan ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang tanghali po mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Panginoon.